Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kababayan. Muli po nagbabalik po ang Binagong Buhay. Ako po si Pastor Robert. Saan man po panig kayo ng mundo, saan man po panig kayo ng ating bansang Pilipinas. Narito po kami patuloy pong maglilingkod upang magbigay inspirasyon sa inyong lahat. Ako po si Pastor Robert. Tayo po ay napapakinggan live sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Maaari rin po itong mapanood sa Adventist World Radio official YouTube and Facebook pages. Kasama na rin ang NTFL CAC Facebook page. Ako naman po si Cassie. Sa tulong ng Diyos, bayan at pamalaan, ating tahakin ang landas ng kapayapaan at pag-unlad. Para sa lahat, kasama ang ating mga kapatid na nailigtas mula sa maling landas at kapahamakan. Ako naman po si Rose. Sa bawat kwento ng simula at pag-asa, patuloy nating ipagpasalamat at maging inspirasyon sa ating lahat. Ang Binagong Buhay. At bago po tayo magsimula, let us seek the guidance of our Creator through a prayer. Tayo po'y manalangin. Samahan niyo po kami sa isang maiksing panalangin. Banal na Diyos, na mahabagin at makapangyarihan ka po sa lahat sa panibagong araw na ito, nais naming magpagamit sa inyo. Gamitin niyo kami bilang mga tagapagsalita ninyo sa araw na ito upang magbigay inspirasyon sa napakarami naming mga kababayan at madama ng sambayanan ng buong bansa, ng buong mga tagapakinig namin ang inyong pagliligtas, ang inyong pag-ibig, at ang inyong katwiran. Salamat po sa pagpapatawad ninyo sa aming mga kasalanan. Patuloy niyo pong hawakan ang programang ito at samahan kami sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Maraming salamat po, Pastor Robert. Muli kayo po ay nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. Kumusta naman po ang nakaraan na week? Pastor Kin, Ate Rose, kumusta naman po kayo? Hello. Ay, Yes, Pastor, nasaan na naman kayo? May travel na naman kayo? New Zealand. Wow! Today, tayo ay magta-travel New Zealand, Australia, and Papua New Guinea for the next 2 weeks. So, continue to pray yung ating mga engagement dito sa mga lugar na ito. Yeah. So, kararating lang natin sa ating home base ngayon. At last week, kararating natin dito. At nagpapatuloy ang ating paglilingkod sa ating pong mga kababayan at sa buong Asia Pacific region. Opo, mag-ingat po kayo dyan, Pastor. At kayo naman, Ate Rose, parang marami kayong activities dyan. Balita ko nagtatanim kayo. Alam mo, kahapon, anong nakaraang Sunday, actually. Sunday, Pastor. Tinalakay namin ni Ate Rose yung bagong program ngayon ng mga FR, ng ating mga fully reconciled, ng mga friends rescued natin, meron silang isasagawang wellness center. So, offering mga natural remedies sa mga may karamdaman, at gagamutin sa pamagitan ng mga natural na pamamaraan doon sa kanilang base sa Rojas. At kaya napakagandang tutukan ito. Mga FR ito. Mga FR natin ang trained. Katatapos lang nila ng training, actually almost a month ng training. At ngayon ready sila para maglingkod sa ating mga communities. Opo, napakaganda. Napakagandang proyekto nito para sa ating mga FR. At Ate Rose, maaari nating ipakilala ang ating bisita ngayong umaga. Yes, good morning po sa lahat ng ating tagapakinig at nanonood. At mainit na umaga ngayong umaga po. Ipapakilala po natin ang ating natatanging panauhin ngayong umaga. Sinamantala ang kanyang pagmamahal sa mga magulang na OFW upang siya ay hikayating maging bahagi ng armadong grupo. Pero tulad ko, natagpuan niya ang kapayapaan nang piliin niyang sumuko sa militar at nagbagong buhay siya. Siya po ngayon ay isang peace advocate at regional coordinator ng Buklod Kapayapaan Federation Incorporation sa Cagayan Valley. Akin pong ipinapakilala si Maria Christine Makaspak. Magandang umaga, Christine. Good morning, ma'am. Good Morning morning. po sa lahat nanonood, nakikinig, at sa inyo po dyan sa studio. Good morning po. Opo. Okay, Ma'am Christine, magandang umaga. Bago maikwento sa amin yung iyong buhay, pwede kang bumati, Ma'am Christine, sa ating mga tagapakinig, taga Cagayan Valley, Ilocana? Yeah, you can greet our listeners. Napakarami nating mga listeners sa Northern Luzon area. You can greet them. Christine, go ahead. Sige po. Ano yung bagyang bigat ka datay amin nga, awan labas na. Sapay ko mga
Nasayaat, si Maricrec Nayo, Tatang Aldaw, um, kita nyo, kaya nakapudpud, uminom tayo ng tatlo, Yan. Ay, parang na... Heavenly, ano yan, Cassie and Kim, heavenly dialect. Ano? Oh. Kaya isa nga yun sa mga gusto kong matutuhan din na, ano, na salita po eh. No? Oo. So, Ma'am Toto lang din Christine. po ako. Ah, Ma'am, so hindi po kayo talaga taga Cagayan. Taga Manila po talaga ako. taga Wala po ako. Manila. Pero marunong siya mag-Ilocano, Ang ha? po ako dito. Assigned lang as Regional Coordinator ng Buklod Kapayapaan Federation Incorporated sa Cagayan Valley. Dahil na rin sa kanyang experience na ikukwento niya ngayong umaga, sir. Yan, siguro, mga tagapakinig, Ate Rose, Cassie and Kim, pakinggan na natin ano yung kwento ni Maria Cristina, Opo. Christine, Magaspak. Ano po yung kanyang kwento? Magaspak. Magaspak, paano ka na pasama sa armadong, kilusan? Bali po, estudyante po kasi ako noon, high school student po ako. School. Ilan taon po? May Ilan taon po? Opo. High school. High school. Third 14. year high school student po. Ano po yun, year 2010. May pumunta po sa bahay namin na nagpakilala mula sa Migrante International. W. Kapatid akong OFW. Pinapanag nila sa amin na yung international ay para daw sa rights and welfare ng mga OFWs na anumang mangyari, sabi nga nila, wag naman sana, pero kung anumang mangyari doon sa ibang bansa, meron daw kami dalan na tutulong sa amin, ano yung mga dapat gawin, seek ng tulong sa kung para matulungan yung aming kamag-anak doon sa ibang. Yun po, balik po na napayagan ng mga magulang namin na mama. Tapos, kataon po kasi na may mga rally na weekdays. Kaya, natuwa namin, doon na nagsisimula. Tapos namin ng bahay, naka-uniform, pero liliko kami, papunta bibihis kami para makasama sa rally. Nagsimula. Kasi, po sa Manila po, pakikibaka na tinatawag namin, paglaban namin. Ayan. So, ma'am, nagsimula ka sa isang organization, na, legal organization. Pero, ma'am, kailan at paano kayo na-impluhensya ng mga sinasabi niyo organisasyon at individual na nakipag-usap sa inyo upang maging kasapi ng New People's Army? Ano ba yung nag-udyok talaga sa inyo na ayun, mag-armas o sumama doon? Ano po talaga yun kasi nila pinakilala agad yung underground organization, di pa nila pinakilala yung Communist Party of the Philippines, Army, yung National Democratic Front of the Philippines. Po, nasabi ko puro kami na kasama na dun sa kanilang mga activities. Tuwing week, meron kaming educational discussions kung saan nila kung masuriin yung mga nangyayari sa paligid. Kami mismo magagalit na kami na hindi dapat ganyan yung nangyayari. Dapat yung pantay-pantay. Ang daming sa mundo ng mga dapat. Kaya nagsisimula na galit kami sa government at hindi na sapat na galit lang. Alternative, anong kaya natin gawin? Unti-unting pinakilala ano yung katauhan ng kilusan na hindi lang pala siya natatapos. Kailangan laban, doon nila pinakilala yung armadong pakikipaglaban
struggle na kung saan inilustad na daw yan noon pa man noong mga kauna-unahan ng mga generation. Tapos pinakilala yung CPP, kailangan itong suportahan. Ngayon, kung kailangan daw namin at mas gusto nawaan yun, meron silang ipinakilala na isang national po yung nag-recruit kami kabataan, binuo din kami bilang anak bayan. So, Ayan, ma'am, medyo Medyo napuputol po kayo. fluctuating yung signal niya. Pero tapos, dito, yun na po, doon na nila pinakilala isa-isa yung mga underground organization, yung mga nature ng pagkilos, bakit bilang kabataan kailangan suportahan yung armed struggle, bakit sa mga susunod na panahon makipamuhay doon sa masa. Pag sinabi po kasi sa amin noon na makipamuhay sa masa, parang ano na yan, open secret. Ibig sabihin yan, makipamuhay sa NPA. Bakit? Kasi po yung mga NPA, galing din naman yan sa pagiging masa. Galing yan sa sektor ng magsasaka, manggagawa, kababaihan, kabataan, iba't ibang mga sektor sa lipunan. Kaya yun po yung isang parang sineset na yung isipan namin na lahat ng gagawin namin from then on ay magsisilbi na para dun sa mataas na antas ng pag-aambag, which is yung pagsampa talaga sa NPA. And then, ano po yun, 6 years po akong kumilos dun sa legal. At the same time, kahit trabaho namin ay legal o nakikita sa hayag, pero sa kabila nun ay meron kaming mga mas priority na gawin, which is yung underground works namin. Na kung saan nagre-recruit kami sa legal para makapag-recruit din kami sa underground. Na nakikilala nila kami, Ate Christine sa PUP, nagre-recruit, pero ang hindi na nila alam ay si Ate Christine ay hindi lang pala simpleng aktivista, na hindi lang pala simpleng spokesperson ng Migrante Youth, kundi ano na pala, recruiter na ng underground at ganap na kasapi na ng Partido Komunista ng Pilipinas at miyembro na ng Kumiteng Tagapagpaganap ng Migrants Bureau under National Organizing Department ng CPP ng Communist Party of the Philippines sa kabuuan. Kaya yun po yung tuloy-tuloy po yun at noong 2016 nagkaroon po ng peace talk at ceasefire kung saan nagbukas yung mga sonang gerilya ng NPA sa iba't ibang rehiyon, hindi lang po dito sa region, kundi sa iba't ibang rehiyon sa buong Pilipinas. At nagbigay daan po sa pagpasok ng mga matatagal na aktivista sa lungsod papunta doon sa armadong kilusan sa Canalena. Kaya po kami, yung grupo po namin, ay napunta dito sa Region 2 sa Barangay Lipatan, Santo Niño, Cagayan. Kung saan naganap noon yung anniversary ng Communist Party of the Philippines at doon na po nagsimula yung buhay namin at NPA. Paano kami naudyukan? Hindi po siya simpleng panguudyok. Series po siya ng mga indoctrination. Series siya ng mga pag-aaral na kung saan lahat ng iyon ay dudulo sa walang ibang patutunguhan ang ating paglaban, walang ibang silbiyan, kundi yung armadong kilusan. Yun lang yung magbabago sa lipunan, yun lang yung lehitimong pagbabago dahil hindi daw dapat asahan yung mga reforma sa gobyerno dahil dudulo pa rin yan na may pansarili silang interes. Kaya yun lang yung magbabago sa lipunan, yung armadong pakikibaka na dapat suportahan ng mga kabataang katulad namin. Kaya yun po, sa madaling salita po, yun po yung terror grooming. Opo. At tanong ko lang, linawin ko lang, 14 years old kayo nung simula kayong hikayatin na sumali. Napakabata.
Mhm. Opo. High school, ano? Opo. High Teen school. high school siya. So, na sa pakikinig ko kay Christine, nabanggit mo yung involvement mo sa legal, malaya kang nakakagalaw, nakakapag-recruit sa mga eskwelahan. So, pwede mo bang i-share sa amin, ano yung nakita mong liwanag noong una? Kasi syempre, bago ka makarating sa kalagayan mo ngayon, meron kang nakitang positive o may nakita kang liwanag doon sa advokasya na pinasok mo noong una. Ano yung talagang nakahikayat sa iyo para makislahok dito sa ganitong mga advokasya. Kasi hindi pa naman armado yung una di ba? Pero nandun ka sa legal front at nandun ka sa pag-recruit, aktivista. May nakita ka bang shadows of light o liwanag doon sa pagpapasya mo na sumali sa ganitong mga kilusan? Kasi alam naman natin may mga ipinaglalaban na magaganda talaga na mga pagbabago para sa lipunan. Ayun lang nakita niyo yung twist yung liwanag na yung armado hindi talaga solusyon. Pero nung una doon sa pakikilahok mo Christine, Ate Christine, ano yung nakita mo magandang na idudulot sa ating lipunan? On the positive side. Yeah. Sige po. Siyempre, dahil totoo naman yung mga issues na ginagamit nilang example sa amin. Totoo naman na halos walang sariling lupang sinasakay yung mga magsasaka. Totoo naman na mababa ang sahod ng mga manggagawa. Ganon din, hindi lahat ng kabataan ay nakaka-access sa quality education. Totoo. Lahat Yes. ng issue, actually, tama lahat yan yung issue. Yes. Kaya kami noon, ako, bilang kabataan, nagtatanong din ako noon, anong silbi ng buhay ko? Mhm. Para saan ba yung buhay ko? Ba't ako binuhay? Actually kasi nung bata pa ako, backgrounder lang, no, para makita paano ko na-romanticize, no, yung kilusan. Muntik na kasi kaming mamatay ng nanay ko noon. No. Ngayon, nung kapapanganak niya sa akin, nag-50-50 kami parehas. Tapos, pinapirma na yung tatay ko, sino yung pipiliin. Siyempre, pinili niya yung nanay ko. So, yun, nagdasal siya. Tapos, pagtapos nun, naging normal na kami, normal na lahat, ganyan. At yun yung isang basis ko, bakit ko tinatanong, bakit ako binuhay? Bakit kaya hindi na lang ako namatay noon? Anong purpose ko? So, dahil nandyan yung kilusan at sinasagot niya na para kayo sa bayan, yun yung na-romanticize ko na, ay siguro, binuhay ako para tumulong sa mga magsasaka. Siguro binuhay ako para ipaglaban yung karapatan ng mamamayan. So doon, nakikita ko o nararamdaman ko yung purpose ko, no, para sa buhay ko. So, siguro yun yung genuine wala naman akong ibang noon nung sumali ako sa kilusan. Ang gusto ko lang ipaglaban yung karapatan ng mamamayan. And yun nga, dahil sa tuloy-tuloy na agitation, wala naman talaga sa plano na mag-aarmado, wala naman talaga sa plano na mag-NPA, ganyan. Pero yun, siguro naramdaman ko rin yung pangangailangan ng iba't ibang sektor na sa huli, hindi ko na-realize na tama yung gusto ko silang ipaglaban. Gusto ko tumulong sa kanila. Pero yung pamamaraan, yun yung mali. Yun yung maling nasamahan ko. In and Cassie, I just would like to, para sa kapakanan ng ating mga kababayan, ang ganda nung pinunto ni Ate Christine ngayong umaga, yung positive side nung pag-aalab sa puso nila na makatulong sa masa, makatulong sa mga kababayan natin. I like the term, Ate Rose, Kuya Kim, at saka Cassie, na romanticize, Napakagandang ma-romanticize tayo, mag-alab yung puso natin para sa kapwa, para sa bayan, para sa kapakanan ng mga mahihirap. Napakagandang ideology. At nothing is wrong with this, mga kababayan. Nothing is wrong na mag-alab yung puso natin, magkaroon tayo ma-in love tayo para sa bayan, ma-in love tayo para sa kapakanan ng community, pagbabago, pag-unlad ng pamayanan. Napakaganda na to, Christine, at sumasaludo po tayo sa mga kababayan natin na walang ibang iniisip kundi yung pag-ibig sa kapwa.
I like that term, romanticize. Bagamat malayo pa yung Valentine's, Pero gusto ko lang ngayon mga kababayan, na I've learned from Ate Christine, yung term na maromanticize. And this is very good, mga kababayan. Maromanticize tayo para sa kapwa natin, para maiahon natin sa kahirapan ang kapwa at magkaroon ng pagbabago sa ating pamayanan. So, yeah, yung na positive side, in fairness, sa mga advokasiyang ganito, mga kababayan, magkakasama tayo sa laban na to. Magkakasama tayo sa isang adhikain para sa bayan, para sa ating kapwa, para sa ating pamayanan. At hindi tayo nagkakalayo ng mga pananaw pagdating sa usapin ng pagmamahal at pagmamalasakit sa ating kapwa Pilipino. Opo. Napakaganda nun, Pas. And as human beings talaga, meron tayong calling na hanapin yung purpose natin sa buhay. And ngayon, sa case ni Ate Christine, para mag-serve sa mga tao. And sana ma-realize din ng ibang tao na we can serve other people through peaceful ways din naman. Hindi sa pakikipagbaka, hindi sa armadong paraan. So, yan. Maraming salamat, Miss Christine, sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon ngayong umaga. Sa aming pagbabalik, ibabahagi ni Miss Christine ang kanyang mga pinagdaanan bago makabalik sa landas ng kapayapaan. Narito ako, Panginoon, nag-iisa't nalulumbay. Hindi batid ang aking gagawin, ako'y gulo ang isipan. Ang bukas ay di ko alam, di rin alam ang gagawin ngayon. Ang kailangan ko'y kaagapay sa paglimot ng kahapon, maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Kaibigan ko, wag malumbay, kahit ika'y nag-iisa. Kung ano man ang iyong nakaraan, huwag na itong isipin pa. Ang bukas ay di mo alam, ngunit di ka dapat mangamba. Hindi Kanya pagbabayaan, ialay ang lahat sa Kanya. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Maging
sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Kayo po ay patuloy na nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. Muli kasama po namin si Miss Christine, ang Regional Coordinator ng BKFI sa Region 2. Ma'am Christine, mahirap po ba ang naging buhay nyo habang kayo ay nasa loob ng Armadong Kilusan? Maari mo bang ilarawan ang inyong mga naging tungkulin? At kung ang inyong ano ang inyong mga naranasan, ito ba ay tumugma sa inyong mga inaasahan nung unang kayo ay sumapi sa Armadong Pakikibaka? Pwede po bang pakikwento ng inyong buhay sa Armadong Pakikibaka? Bali nung bago po kasi kami sumampa sa NPA, ang dami pong mga kwento sa amin. Paano yung sa Armado, tapos parang napakadakila ng mga NPA. Sa dinescribe sa amin as mahigpit yung tangan disiplina, may disiplinang bakal, responsable. Kaya pag may naririnig kami na dating nag-NPA, talagang, uy, idol, ganyan. Pero, yun nga po, tumaas dun yung ano namin, yung inaasahan namin, no, dun sa pasok namin sa Kilusan. Kasi ganun nga sa pinakilala sa amin. So, syempre, nung una, dahil wala naman akong probinsya, ako dun sa Kalikasan. Parang, totoo pa pala, meron tubig na maagos na malinis, na may inom, ganyan. Maraming puno. So, sobrang ano ko nun, overwhelmed ako nung nandun na kami sa bundok. Tapos, yung mga kasama, kaya lang, ganyan. Tapos, pakiramdam ko, lagi kami sa camping, ganyan. So, yun mga unang araw sa Kilusan. Sunod ay, siyempre yung mga araw, magiging isang linggo yan, 2 linggo, isang buwan, ilang buwan hanggang isang taon. So, unti-unti, dun ko na nakikita yung mga conflict, no, doon sa Kilusan. Siyempre, conflict ng bawat tao, nung namumuno at pinamumunuan, conflict sa kakulangan sa pagkain, sa kulang maayos, no? Na parang wala kasi doon sa loob ng bundok, wala kang bahay na matatawag. So, doon unti-unti, no, lalo na doon sa usapin ng kabuhayan, na parang sabi natin gusto natin ng habang nagdidildil ng mga kasama, may mga iba na nagtatago sa kanya-kanyang kubo nila na hindi ko ba sabihin yung Medyo napuputol kayo, Ma'am Christine. ay baka po sa ano. Okay na. Yan, go ahead. Ayan, sige po. Ano po, yun, masarap yung ulam nila, samantalang yung mga kasama ay, yun, no, tawag namin target. Tapos, syempre conflict doon sa usapin ng may mga issues ng harassment, paihan. Ako, naranasan ko din yun, pataan ng commander ko. Taga nahawakan ko yung baril ko. Kung hindi, talaga, hindi ako papayag. Iniwan ko sa Medyo napuputol, Ma'am Christine, no?
So, nakaranas kayo ng pang-aabuso mismo dun sa ano nyo? Dun sa pinagkakampuhan ninyo, ma'am? Dun sa kabundukan? Opo, kasi ano yun eh, syempre, bagong sampa lang ako sa NPA eh. Syempre, sa ano naman, sa Maynila, hindi naman ganun ka-OA kami ng lamok. Kaya ang ginawa ko noon, yung mga sachet, mga walang laman na shampoo, toothpaste, gaan ko para magkaroon lang ng usok lamok. Pero nung pagdating niya, nagalit siya na paalam, aabot yan hanggang 100 meters. Tapos, yun, pagharap ko sa, nagdabog ako na pinatay yung usok. Niya, binaba niya yung binaba niyo damit niya. po. Tapos, yun, ang ginawa ko talaga, pinapa ko na agad yung baril ko. Hindi pwede. Yung nasa isip ko, hindi pwede. Yun lang yung nasa isip ko. Tapos hawak ko na yung baril ko. Nung nakita niya na yung baril ko, nagmamadali ang umalis. So, yun yung mga conflict na nakikita. Tapos, syempre, ang pinakadahilan kung bakit ako nagdesisyon na umalis dun sa Kilusan. Kasi namatay si tatay. Ilang sinabi sa akin. July 9 namatay si tatay. June 9 namatay si tatay. June 10 alam na pala nila na ipaabot na ng mga Migrant International. Pero sinabi nila sa akin September na. Kaya, yun, tapos hindi naman ako pinagang umuwi kasi anytime pwedeng magkaroon ng labanan, ganyan. Pwedeng umuwi kasi pag nahawakan daw ako ng pulis o ng sundalo, papatayin daw ako, tutorturin ako, paglalaroan lahat ng kawan mo, ganyan. At dahil wala kaming ibang naririnig ibang side no ng government paman. Sa kanila lang kami naniniwala. Kumbaga sa madaling salita, kaya hindi ako agad nag-push no na umalis agad. Sabi ko baka mamaya madamay pa yung nanay ko, yung pamilya ko. Pero nandun pa rin yung urge na makasama pa kahit alam ko nagalit sila sa akin kasi syempre namatay si tatay nang wala ako. So yun, mula noon ay naghanap na ako ng paraan paano makatakas. Ilang buwan din. So, yun yung mga nagtulak sa kanya. Opo. Pang-abuso, tsaka na-miss niya yung pamilya niya. Yun nga, namatay yung tatay ni Ma'am Christine. At kailan ito namatay? At kailan sinabi sa'yo? June. June 9 po. June. Alam na nila ng June 10, pero sinabi nila sa akin September. Tas hindi ka pinayagan na makita yung tatay mo. Yung ang nangyari po kasi doon, una, tinanong nila ako. Tinanong ako ni Casimo, gusto mo bang umuwi? Siyempre, ang sagot ko, gusto ko. Gusto ko umuwi. Pero, kailangan makatalaw ako sa pamilya ko. Ang sabi nila, siguro ka, mapapatawad ka ng pamilya mo. Kapag umuwi ka, tatanggapin ka nila. Kapag umuwi ka, ka ng pulis, ng talo, papatayin ka nila, ganyan, kung ano-ano na po, yung mga, syempre, wala kaming ibang naririnig doon, kundi sila, kaya, sa mating salita, sila yung pinaniwalaan namin, yung story nila na gano'n, na napakasama ng government forces. Kaya kailangan talaga i-amplify natin yung mga narratives din ng government na i-welcome natin yung mga former rebels na sumuko sa pamahalaan at tatanggapin naman kayo ng ating gobyerno. Bibigyan ng mga livelihood programs at tutulungan na makapagbangon at makasimula muli.
tanong ko lang po pala, Miss Christine, simula noong sumuko po kayo, nangyari po ba yung mga sinasabi nila na torturein kayo, sasaktan kayo? Ano po bang nangyari nung sumuko kayo? Wala pong ganang nangyari. Opo, Sa walang totoo lang. katotohanan. Yung mga Opo, sinasabi kasi- nila. Actually po nung kami, galit po ako sa Armed Forces of the Philippines. Ayokong kilalanin yung authority nila. Mhm. Ayoko silang tawaging sir. Sabi ko, sila naman yung pumapatay ng mamamayan. Ganun pa yung nasa isip ko nun. Pero, nakasama ko na, kasi po, doon po kami nakapag-surrender sa unit kung saan yun yung nakakalaban namin sa buto. Mm. Ganun na lang na hindi na 17 Infantry Battalion pala yung nagsundo sa amin sa Manila. Pagdating ng camp sa Lalo, Cagayan, doon ko lang nakita na I love 17 IDs. Ano ba to? 17 IDs din pala. Kaya nung sa process, syempre interviewin nila kami kung ano yung naging participation sa organization from legal to underground. Yun po yung nag-ano sa akin na ayokong ini-interview nyo ko. Tungit po Ay, ako nun. so okay lang po ito, mama. Okay lang po ito interview na to, mama. Kaya ano yun, sir, sinabi ko doon na ako na lang magta-type. Sabihin niya sa akin anong gusto niyo malaman. Gaganon ako sa kanila noon, kataray Oh. sa kanila. Kasi ayoko ang kilalanin yung authority nila. Pero labas doon kasi pinakita nila sa amin yung sinseridad. Kung ano yung kinakain nila, yun din kinakain namin. Kung paano sila makipag-usap sa iba, ganun din naman sila makipag-usap sa amin. At share ko lang po, isang beses noon, parang nagkaroon ng kwentuhan. Ang tropa o isang sundalo ng 17 ID na pinaliwanag niya kung sino man yung ayaw sa digmaan, sabi niya, kami yun. Kasi sana ngayon kasama namin yung pamilya namin. Pero dahil meron pang armadong grupo na nananakot sa mga komunidad, namin magawang makauwi sa bahay kasi kailangan namin protektahan yung mga sibil. Mm. Tapos doon ko na-realize, oo nga no, bakit ang laki ng galit ko sa army? Wala naman silang ginawang masama sa akin. Kung may dapat ako magalit, siguro sa mga corrupt officials. Army, bakit ako galit? Hindi naman, wala naman kaming masamang, ako pa, wala naman akong masamang naranasan sa army. Kaya, doon talaga ako nagsimulang mapaluha talaga na, oo nga, doon na nagsimula yung maraming realizations ko. So, bago kami nag-surrender, merong kasama na nag-surrender, na una nang nag-surrender sa amin. At pinaliwanag niya, at ako naman, sinabi ko na ayokong matag na taksil sa kilusan. Pero dahil sa dami ng realizations ko, hindi niyo nagtulak sa akin. Yun yung nag-enlighten ko na magsalita rin para wala ng mga iba pa na malinlang. Mhm. Oo. Itong testimony ni Christine, King Cassie, Ate Rose, Yes. pare-parehas halos yung mga patotoo ng mga nagbalik loob sa gobyerno. Opo. Na yung mga nagbalik loob, kagaya ni Christine, ni Ate Rose, nagbalik loob sa gobyerno, pare-para sila ng testimonya kung paano sila inaruga, kung paano sila tinanggap, paano sila tinulungan ng ating pamahalaan, at ng ating mga iba't ibang mga stakeholders. So, pare-para sila ng testimonya na wala namang tinorture, wala namang pinatay, wala namang inabuso, at lahat sila inakay, para sa Opo. pagbabagong buhay. Ganun ka rin ba, Ate Rose? Meron ka ring duda sa gobyerno? Mataray ka rin ba? Ayaw mo rin ba magpa-interview? Nakamute ka, Ate Rose? Oo, nakamute. Go Dati ahead. po ay mataray din po ako. Mula nung ako ay kanilang na-approach, hindi po ako nag-gimmick. May mga nagtatanong pero
yung trust ko, bibihira po akong, sa kauna-unahan, hindi po ako basta-basta nagtiwala kasi yung karanasan ko, yung pinatay, na-torture yung kapatid ko, yung tiyuhin ko, na damay sa labanan, yung tindi ng galit ko. Dati ayaw ko pang magbigay ng mga pag-aaral sa mga PNP, sa Army. Naniningil pa ako kasi sinasabi ko, sila yung pumatay sa kapatid ko, tinorture ninyo sa halip na buhayin, sa halip na ayusin ang kaso, pero nung makita ko kung paano nila tinulungan ako, paano binalik sa pamilya, binalik, nirespeto, at paano tinulungan para panibagong buhay. Tapos yung maging full na talaga ay sila din mismo yung nagdala sa akin sa Seventh-day Adventist para makilala ko ang Diyos. Doon talaga ibig sabihin doon sila nag-process. Kaya yung trust, bagamat matagal ibigay yung trust. Kumbaga hindi lang isang buwan binigay ang trust sa kasundaluhan, taon din bago kumbaga yung naghihilom. Pero nung makilala ko ang Panginoon, doon na talaga, kumbaga doon na ang Diyos nga marunong magpatawad, how much more ako na tao. Yes. 'Di ba? Ibig sabihin po, doon talaga natutunan ang magpakumbaba, humingi ng tawad at magpatawad sa kapwa, at lalo't higit hindi nawala yung hindi nawala yung pagmalasakit, kasi kung sa akin nga from conflict to compassion yung pagmamalasakit nga lang sa compassion inalis mo yung armas. Ibig sabihin yung pagmalasakit mo sa kapwa, tuloy ang laban, tuloy ang pagtulong sa kapwa with guided na ng ating Panginoon. Hindi na yung galit, hindi na yung armadong pakikibaka. Kaya ibig sabihin tuloy ang ating pagtulong sa kapwa, pag-ibig sa kapwa, na pag-ibig kung paano pinadama din sa atin ng Panginoon ang pag-ibig. Na sa kabila ng maraming namatay, sa kabila na tayo makasalanan, pinanggap tayo ng Panginoon at guide ang Panginoon para paano tayo tanggapin ng gobyerno, ng komunidad at makabalik sa pamilya. Napakaganda na natin, Rose. Nakakatuwa na pareho yun yung natagpuan na ang liwanag sa inyong kaisipan. At para sa mga kababayan natin na nasa bahagi pa rin ng armadong pakikibaka, maaari naman po kayong sumuko, makipag-ugnayan sa ating mga local government, sa ating mga gobyerno, sa ating kapulisan, ating militar. At meron din po tayong hotline na binibigay para sa mga nais sumuko. Ito po ang number ng BKFI, Buklod Kapepan Federation Incorporated, 0955-443-8778. At ulitin ko po, 0955-443-8778. At maaari rin po kayo makapag-ugnayan dito sa istasyon, sa AWR Manila, sa number 0918-944-7891. Muli, ang number ay 0918-944-7891. Maaari lang po ay makapag-ugnayan kayo upang ma-facilitate yung pagsuko at pagbabagong buhay ninyo. At katulad nga sinabi ni Ate Rose at ni Ma'am Christine, hindi po totoo yung mga na aabusuhin kayo, na sasaktan kayo, papatayin kayo. Wala po yung katotohanan. At sila po ang mga patunay na aarugain po kayo ng gobyerno upang muli maging productive citizens ng ating lipunan. Yes. Yan, napakaganda. Okay. So, Christine, nakita mo yung liwanag, nung pagbabalik loob mo sa gobyerno, sa ating pamahalaan. Nakita mo ba na mas marami kang yung stage, lagi ko itong tinatanong dun sa mga nagbalik loob, nung nasa legal front kayo, malaya kayo nakakagalaw, versus dun sa nag-armas kayo, pumunta kayo sa mga bundok, nagtago kayo, saan mas kapaki-pakinabang yung buhay mo? Nung nandun ka sa armado o yung nakamalaya ka nakakagalaw sa pamayanan? Nung nag-surrender na po ako. Ayun. So, mas Kasi naging po, kapaki-pakinabang. Marami, yun nga po, yung mas nakakatulong po ako ngayon sa mga, yun nga yung sabi ko, diba? Naghanap ako ano yung sense na binuhay ako. Ano yung calling ko bilang tao. Ngayon po nasagot siya. Actually, yung pagtulong sa mga magsasaka, sa mga sectors ay mas nakakatulong po ako ngayon at nakikita ko talaga ngayon no, na
kasama nila ako, no? Kasi po sa Buklod Kapayapaan Federation Incorporated, meron po kaming mga regional organizations hanggang provincial chapters. At nito lang pong nakaraan ay meron pong may mabuti pong puso sa amin ng 5 hektaryang lupa para sa kanin ng mga former rebels. No, at yun po yung talagang magkakasama kaming lumulubog sa putikan para ayusin, po talaga para sa livelihood program din po ng mga former rebels. At dun po, kahit hindi maganda yung naging simula ng paghanap po ng pahulugan ng buhay ko, ngayon, unti-unti po siya nasasagot. Sa tulong din po ng mga rebels at syempre ng government. Na posible pa rin pala na magpaabot ng mga concerns sa gobyerno sa hindi maingay, delikadong pamamaraan, sa hindi nagpapatayan. Nakikita naman ng government, yun po ang realization ko ngayon. Nagkakaroon po kami ng mga courtesy call na nandyan lang pala yung government, kailangan lang natin minsan patok, ganyan. Kasi bukas naman yung pintuan nila para sa mga basic sectors, lalo na sa mga magsasaka, sa mga ITs. At syempre, ngayon, kinikilala na din nila yung papel ng mga former rebels sa pakikipagtulungan ng government. Maihatid po tamang serbisyo mamamayan sa mga masa na tinatawag namin. Ayan, makikita talaga natin yung whole of government approach sa pag-resolve ng problem na to. Kaya nandito yung National Task Force to End Local Communist Armed Conflict together with the national government agencies, mga civil society organization, and even yung mga religious organizations para magtulong-tulong na matulungan ng ating mga former rebels na makabangon muli. Kaya ngayon, magbasa tayo ng ilan sa mga comments bago tayo magpatuloy ng ating tanungan kay Miss Christine. Alam mo ba, Miss Christine, maraming natutuwa sa mga shinare mo po ngayon na testimony ngayong araw. Sabi po ni Sir R. Christian Roda, have a blessed Tuesday morning everyone on Ang Binagong Buhay and happy watching and greetings from Novelita, Cavite. Sabi rin po ni Miss Linz Hashimoto, taga Cagayan rin daw po siya. Amen, God is good all the time and so true sa mga sinabi niyo po kanina. Sabi rin po ni Miss Maria Corazon Tongol, to God be all the glory. Ito rin po sabi po ni Sir Denden, good morning, Pastor. Watching here at 5th Infantry Division, Camp UP Gamo, Isabela. Ganyan po ang karamihan sa mga kababayan natin. Marami ang nahihikayat na sumasapi sa komunistang kilusan dahil isinisisi rin sa gobyerno ang nararamdaman nilang kahirapan sa buhay. Kaya nga ang kilusang komunista ay gustong-gusto nilang marami ang mahihirap na mamamayan. Dahil dyan sila nagre-recruit. Ang inyong kaisa sa ganitong pagpapalaganap ng katahimikan sa ating bansa, Lieutenant Colonel Alden Daniel Natividad, maraming salamat po sa inyo. Sabi rin po ni Miss Mary Grace Acosta Olpindo, blessed morning everyone. At magandang umaga sa mga manonood at tagapakinig natin ngayong araw. Magandang araw po. Good morning po sa inyo. Yan, napakarami nating mga followers and listeners sa ating programa ito. So, tanungin natin si Christine ngayon. Christine, bilang peace advocate sa kasalukuyan na ngayon ay nasa mapayapa pang pakikipagbaka, nasa payapang pakikipagbaka. So, ano na bang ginagawa ni Christine ngayon? Paano mo tinutulungan yung ating mga dating rebelde, mga FRs natin sa kasalukuyan? Ano nang ginagawa ni Mara or ni Kira or Christine Magaspa sa kasalukuyan? Sa mga kababayan, pakinggan po natin. Sino na ba ngayon si Ate Christine? Tulad po ng mga nababanggit na kanina, ako po ay Regional Coordinator na po ng Buklod Kapayapaan Incorporated. Yung BKFI po, National Federation ng mga former rebels.
Ito po sa Region 2 ay meron regional organization, yung KAPYA po, no, sa Tagalog, Kapayapaan. Yung KAPYA ay Kindling Actions for Peace Incorporated. At sa ilalim po ng regional organization ay meron pong mga provincial organizations. So present po yan sa lahat ng probinsya dito sa Region 2. Sa sa Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino, meron pong mga provincial organizations ang KAPYA. Sa kasalukuyan po, nakafocus po kami sa livelihood program po ng mga former rebels. Yung sinasabi paano nakakatulong sa mga former rebels. Actually po, lahat po kami ay nagtutulungan sa lahat ng panig po. Kasi though kami po yung nagko-coordinate rebels sa livelihood, yun nga po, may nagpahiram ng lupa, ano yung mga gagamitin doon. Kami sa pag-aasikaso doon sa lupa, tulong-tulong. Sabi ko nga, natutulungan po ako ng mga kapwa ko former rebels na makita ano talaga yung plano sa buhay ko. Ano talaga yung calling ko. At dito, yun, na yun nga, pwedeng makatulong. Pwedeng i-pursue yung pagtulong ko sa mga magsasaka, sa basic sector, sa mga IPs, sa mapayapang pamamahan. At din po, naghihil ako dun sa mga bagay na pinagdaanan ko sa revolusyonaryong kilusan. Patuloy pa rin po na naghihil yung mga sugat ng nakaraan at nagpapasalamat ako sa government kasi yung mga ganito po, sa inyo po, nagpapasalamat po ako, no, mga ganitong platform po ay nakakatulong sa amin psychologically kasi nung mga una po, pag pinagkukwento ako, talagang hindi nyo na ako may sabi na iyak ko noon. Pero ngayon na moderate ko siya, kaya minsan nag-iiba yung boses ko. No, pero pipilit ko na para maipaabot sa inyo ano yung mensahe, no, ng mga former rebels at ako yung mga karanasan ko sa buhay ko. Siguro nga minsan kailangan madapa, no, para makita natin ano yung kahalagahan ng pagbangon. At isa pa, may mga ibigay yung para sukatin yung pananalig natin sa kanya. Ayan, maraming salamat, Ma'am Christine, sa pagpapaunlak ng aming interview at sa napakaganda mong pagbabahagi, napakaganda ng kwento ng Ma'am Christine. At Ma'am, meron po ba kayong mensahe na nais iparating sa ating mga manonood, lalo na sa mga kabataan at maaring nalalantad sa mga pagre-recruit, no? Katulad nyo, 14 years old kayo nung sinimulan kayong i-recruit, no? Ayun, may mensahe ba kayo sa kanila? Pati na rin sa mga nais pang sumuko, mga bahagi pa rin ng Armado Pakikibaka, Ma'am. Siyempre po, sa mga kabataan ngayon, na ipaglaban kung tama. Na ipaglaban kung karapatan ng mamamayan dahil yun naman talaga yun nagbibigay ng fulfillment, no, sa atin bilang tao. At lalo na sa maraming issue, luhan talaga na nangyayari sa kasalukuyan. Pero ang lagi kong ang tanong sa mga kabataan sa eskwelahan, kung hindi ka makakatulong sa loob mismo ng bahay mo, ano pang kaya mong i-offer? Kaya bago ang lahat, tulungan natin maging mabuting tao. Ituloy niyo yung pangarap niyo. Kung pangarap niyo maging teacher, abogado, maging doktor, tuloy niyo yan. Kasi yung mga pangarap niyo na yan din yung mga naging pangarap namin noon. Pero dahil nga naniwala kami na
sa armadong pakikibaka lang magbabago ang lipunan. Nabitawan namin yung mga pangarap na yan. Kaya nandito kami ng mga former rebel para bilang mga ate, kuya ninyo, nagsasabi sa inyo na may mga bagay na hindi pinagdaanan para matutunan nyo. Matutunan kayo sa mga pinagdaanan namin. Kaya kami nandito hindi para palaging magpasikat o ano man yung term nila sa amin. Pero nandito kami para magsilbing halimbawa sa inyo. Pwede tayong makatulong mayang Pilipino nang hindi sa marahas na pamamaraan. Dahil una sa lahat, kung dahas ang ipangharap natin sa lahat ng problema sa loob ng 57 years, walang na ipatunayan ang Communist Party of the Philippines, ang National Democratic Front of the Philippines. Mas tumahol pa ang kalagayan sa kabundukan. Mas tumahol ang kalagayan ng mga magsasaka, ng mga indigenous people. Kung maririnig nyo lang yung kanilang mga sentimiento, kung paano tutakan yung karapatan nila, no? Ng mga NPA noon, kung gaano karahas yung pagpatay ng mga NPA hanggang sa kasalukuyan. Kung Yes. paano nila tinataboy ang mga NPA. Thank you. Maraming salamat, Christine. Kulang na kulang talaga yung oras natin sa mga magagandang testimonya at mensahe ng ating mga bisita. So, lagi niyo po kaming tutukan dito sa Ang Binagong Buhay, mga kababayan. Kin and Cassie, Ate Rose, Opo. bago tayo magtapos, gusto ko lang mag-share, Christine, ng dalawang verses sa Bible. Yung una, sabi sa Ecclesiastes, sulat ito ni Solomon, 12 verse 13. Ang sabi rito, 12 verse 13, let us hear the conclusion of the whole matter, fear God, and keep His commandments, for this is the whole duty of man. So, alam natin, yung buhay natin, ang talagang duty natin ay yung sumunod sa Panginoon at matakot sa Kanya. At ang sabi sa Matthew 22 verses 37 hanggang 39, sabi rito, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and you shall love your neighbor as yourself. Sa tingin ko, yung buhay at patutuo ni Christine dito umiikot, mga kababayan, mga tagapakinig natin, yung pag-ibig sa Diyos at yung pag-ibig natin sa Diyos, aakayin tayo dyan para sa pag-ibig natin sa ating kapwa at paglilingkod sa ating pamahinan. So maraming salamat po, Kin and Cassie, Ate Rose, sa ating po mga tagapakinig. At sa araw na ito, na tayo'y muling nakapaglingkod at nakapagbigay inspirasyon sa ating programang Ang Binagong Buhay. Ayan. At isang napakagandang pagbabahagi ni Miss Christine na tiyak ay kapupulutan ng aral ang natunghayan natin ngayong umaga. Sana'y muli namin kayong makasama sa ating mga susunod na episode. Marami pong salamat at magandang umaga po sa ating lahat. Muli po mga kababayan, mula po sa tanggapan ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM hanggang sa susunod po na Martes, alas 9 hanggang alas 10 po ng umaga, muli po kayong tumutok at makinig sa Ang Binagong Buhay. Muli po, ako po si Pastor Robert Dulay para sa Diyos. Para sa bayan. At para sa bagong simula. Kami po ang inyong mga lingkod para sa Ang Binagong Buhay.